Yan. Pag-gas muna tayo, tapos babiyahe tayo pa Tagaytay. Sama ko yung mga tropa sa loob. Let's go! Biglaan na. Good morning. Dito kami sa Alfonso, Tagaytay. Si Sam, Dennis. Si LB, nakaka-birthday lang. Kain! For this ride, medyo special. Ikot tayo ng Taal. Pero, may twist. Hindi yung usual route, hindi sa highway. Dadaan tayo sa mga bay, lakeshore na ruta, mga roads na exactly nasa gilid talaga ng Taal para maganda yung view. Kasi minsan lang din naman nandito, lalo to, mahirap pagilapin. Sulitin na natin. Okay? Sige. Okay, so nandito tayo ngayon sa bahay namin na maliit dito sa Alfonso. So kumpleto almost ang buong team ng BYBS Bayabas, no? So gagawin namin, like I said earlier, yung Taal Loop, pero may twist. Hindi ito yung regular Taal Loop kasi yung regular Taal Loop puro highway lang, no? Hindi masyado nakakaaliw. So ito, dumaan ito sa mga side roads, sa mga lakeshore roads talaga, no? I'll be posting a link of the GPX sa baba para makita nyo. Very scenic yung ruta, no? So it starts ng lulusong tayo ng Sampaloc, then naahon sa Secret. Mamaya makikita natin, no? So let's go. Okay, good morning. Rocket Sam here. Ride out na tayo. Kasama natin yung buong team, halos kumpleto, to celebrate the birthday, of course, ng aming pinuno sa kanan ko, kay LB. Happy birthday, LB. Thank you. So ito yung kids natin. Good morning. Para gawin yung Taal Loop. So palabas tayo ng village namin, Garden Hills ngayon. Nakasama pa naman, hopefully ganito tuloy-tuloy. Medyo late na yung ride out dahil po dito sa nasa harap kong Sponglong. Pero sanay na po kami dyan, kaya okay lang. Sige, so bababa tayong Sampaloc, tapos aahon tayo sa Secret. Mamaya makikita natin. Okay? Stay tuned hanggang sa end ng ride para makita nyo sa naahon pabalik. See you later, guys. Kompleto pa rin, ganda pa rin panahon. Posti sa aking team kalikot. 5 kilometers, baba na tayong Sampaloc. Okay, so entering na tayo ng Sampaloc Ramp. If you've noticed, marami sa amin naka MTB tsaka gravel, no? Kasi dadaan tayo sa mga side roads sa baba, hindi ito yung regular route like I've been saying earlier, no? And alam ko meron pa rin parang mga lahar sa baba, eh. May part sa baba na puro lahar, no? So ayan, tuloy na natin. Dito na tayo ngayon sa Sampaloc, lulusungin natin. So to start, the Lakeshore Taal route loops, no? Dito tayo sisimula. Sampaloc tayo lulusong. So gusto ko lumusong dito, pare, kasi napakaganda, world class for me yung view, yung tanawin. Ha? Hindi matarik. Hindi, tsaka hindi matarik, tama. Oo, yun. So I think mga 12-13 kilometers siya, spread evenly, no? So yung katarikan ng Batangas to Tagaytay na spread through 13 or 12 kilometers. So hindi matarik compared to sa Sungay, di ba? Or sa mga ibang ahon dito na bakit ng Tagaytay ulit mo. So, yeah. Habang lumulusong tayo dito, bigyan ko na kayo ng overview, no, nung ride natin. So, yung ride, is about 116 kilometers, more or less, with elevation of 1,800, no? So, 1.8 meters ang aahunin natin pataas. Yes, no. So 113 kilometers and 1,700 meters of climbing, more or less, no. So medyo masakit. Like I said earlier, hindi ito yung typical na Taal Loop kasi kung gagawin niyo yung usual na Taal Loop, puro highway yun, eh. Puro highway yun. Hindi yun scenic, hindi yun enjoyable. Medyo traffic, no. So if you want to try out and want to maximize talaga yung ganda ng Taal, no, I suggest you try this loop. I will be posting a link of the GPX below. Dahil ito talaga, simula pagbaba ng Sampaloc hanggang dulo
no? Katabi mo yung Taal, makikita mo sa kanan mo yung Taal all throughout. Yun nga lang, no, banda sa may Batangas, kahabaan siguro mga about 30 to 40 kilometers. Highway, no choice tayo eh. Wala kasing daan na malapit sa bundok. Pero this route, talagang ginapang ko yung maps. Ang dami kong apps na ginamit para makuha lahat ng daan na maayos, napakalapit sa Taal, no? Yes, so pero maraming makunat, no? Maraming makunat na ahon. So yes, sige, tuloy natin yung lusong and enjoy, no? So ito si Alte, kung kilala nyo, I'm sure kilala na ibang viewers natin to. Okay, like I said earlier, itong Sampaloc descent is about 12 to 13 kilometers long. However, for the interest of time, hindi na ako masyado magbababad sa footage dito. This is long, windy, and may parts na steep, pero yung mga switchbacks niya, no, yung mga twisties niya, medyo okay naman, tolerable. Especially, lalo lang sa last part nitong Sampaloc na medyo abrupt kung hindi pa kayo masyado sanay sa handling or medyo mag-ingat kayo sa mga siko nun kasi delikado, no? Baka mag-overshoot kayo. No, so pagdating natin sa baba, kakaliwa tayo, no, hindi kanan kasi kanan pabalik na yun ng Tagaytay via yung mga ahon doon. Kakaliwa tayo para matuloy yung loop. Okay, so kakatapos lang natin sa lusong ng Sampaloc. Dito na ngayon tayo sa Talisay, Batangas. So pagbaba, kaliwa, no, to start the loop. Dadaan-daan lang muna tayo dito sa mga bayan-bayan ng Batangas, no? Paikot ng Taal. Okay, so dito tayo sa baba ng gilid ng Talisay. Sinegway ko yung mga tropang medyo nagulat. Kala kasi nila puro highway lang. So yung buong ruta na to, puro dito lang sa may Bayside dadaan para medyo scenic. Ito ngang daan na to dati, ano pa to eh, sementado, rough road, ngayon sementado na. So na-update na. Okay, so picture lang yung mga Manileño dito. Then, resume na tayo sa loop. Yes, so the whole area, no, yung sa pagpaikot is puno ng mga gantong view. Since ito yung lakeshore route, no, so sa may kanan natin, makikita natin talaga yung beauty ng Taal. Almost all throughout. Okay, so tapos na tayo dun sa lakeshore na viewing. Hindi pa kasi tapos yung kahabaan nun, so kailangan natin ulit bumalik. So, ito yung sinasabi ko sa kanila na hindi naman gravel, hindi naman off-road, pero mga luma na daanan na sira-sira. Kanan din? Kanan. So, dito tayo dadaan. Ay, gog. Kaya magsasorry na ako sa leader namin. Sabi ko lang nga, Kasi pasensya, huwag ka magagalit. Hindi, maikli lang yan. Ha? Nakakaburak talaga eh. Maikli lang yan. Yan lang yan. Okay. Sige, kaahunin muna namin itong maliit na baby ahon na to. Baby abs daw. Oh, Josh! Chips mo! Chips na, Josh! So yan yung ruta. Okay. So, naka-resume ulit tayo dito sa lakeshore route. Actually, puro resort yung nasa kaliwat kanan. Pero maganda rin yung view sa kanan, no? Taal pa rin. Dito pa rin yung mga remnants yan, puro kalat-lahar sa daan. So Taal can still be seen on the right, pati yung lake. Yan. Okay. Okay, so ito yung official na pinakaunang ahon na medyo mahaba, no? At isa to sa pinakamakunat. Hindi ko alam anong bayan to, pero isa tong back road, tas may tagusto papunta ng main bayan, no, sa taas. Single lane lang siya. Dinadaanan siya ng mga kotse, no, and maraming residential area sa left and right niya. Pero grabe yung kunat talaga dito. Pangalan niya sa Strava is K-Fall Very Steep Climb. Okay, so dun sa tuktok, medyo nagkaubusan kami. Grabe, siguro mga around 600 meters din yung haba no, nag-average ng grade ng 13%, no? So masakit. Nag-peak ng 22%, no? So soft drinks muna dito bago ituloy yung loop, no? So yung Taal is nasa likod pa rin, no? Sa likod nitong mga halaman na to, ng mga bahay na to, kita pa rin yung Taal. So talagang nasa sulok pa rin tayo. Okay, Tanawan City pala to. Hindi ko na alam, walang mga signages eh. So kasama ko si Plar Denso dito. Plar. So lalabas tayo Plar dito. Kanan o kaliwa? Kanan. Pero may isa pang ahon na. Tara.
Okay. So, kakalabas lang natin dun sa flowy section ng Tanawan. No? So, dito tayo sa bridge. Kitang-kita pa rin ang beauty ni Taal dito. Yan, so diretso lang tayo, palabas na ng main highway ito. Kaya mo yan. Kaya ko ba yun? Oo, kaya mo yan. Baba lang yan. Pag tinignan mo lang nakatakot. Ay, dyan nga yun. Nag-season nga ba? So, mataas na kahoy. Yung tayo. Okay, so nandito na tayo sa mataas na kahoy. So, nagre-regroup lang ang mga tropa and at the same time natatakot sila. Akala kasi nila dadaan dun sa zigzag na padaan, no? Dun sa kanan. Dito, akala nila dun. Hindi naman dyan. Dito tayo sa kaliwa, yan, kung saan yung tricycle. Though iikot tayo around. So, yan, medyo nasa Saywar sila. So, andito na tayo sa Balete, mataas na kahoy road. At ito na, pinaka-aroy na ahon so far dito. And I think it's ito sa pinakamakunat na ahon sa ruta. Okay, so start na ng Balete, mataas na kahoy road. Climb. Kumakawala na yung dalawa sa harap. Okay, so start na yung mataas na kahoy climb. So papisin lang natin dahan. Napako na talaga na yun. Plus talaga ni Tay. Mukha sa mambudol. Gago, budol din naman ako sa sarili ko. Nagpo-post yung Garmin ko sa bagal mo. Yeah, so far ito yung pinakamakunat na with an average grade of 17%. At mahaba, no? Halos 1 kilometro to nagganto. Walang tigil. Tignan niyo yung slope sa upper right, no? Sa 20% to. Tsaka dinadaanan siya ng mga kotse, no? So, yan, tignan mo yung speed ko, 2-3 kph lang. Slow grind lang talaga tayo. Then, sa tuktok, recover lang ng konti. Ano yan? Okay, so tapos lang namin sa mataas na kahoy. GG na kami. May bagong GC na raw, wala na raw ako. Ito, Dayboy, kamusta? Dayboy, pinahirapan ako kung talin. Ayan. So still on the flats of National Highway. Tutulungan na kami para mas mabumilis kahit na 30-30 lang ang importante, tulungan para hindi laspag. Okay, so 10 kilometers pa tayong ganito. Wala na ibang daan para ma-loop talaga yung Taal. Dadaan talaga. Okay, so nasa kanto na tayo ng Agoncillo. Tay. Dito yung ruta ng PATIOM sa Lemery. Pero dito tayo dadaan sa may Agoncillo, Laurel. Mukhang hindi pa nila alam yung ruta, pero banayad lang naman doon. So, nagre-report lang si LV, tapos biyahe na tayo. Okay, so dito na tayo sa may Laurel. Kama pa rin mga tropa. Kakaliwa na tayo sa shortcut ng Laurel, Agoncillo, aka Blackwall. Okay, so kaliwa tayo dito. Okay, let's go! Okay, so palipas muna tayo ng inch dito sa Brendel American Clover. Ayan mga tropa, kain muna kami. Okay, so nandito tayo sa Brendel, no? Ayan, kompleto pa rin yung team. Ayun, CL. So kain muna kami, refill lang. Then tuloy-tuloy na tayo pa Blackwall. Okay, so nandito pa rin tayo sa Laurel ni Yugan. Tindahan break lang mga tropa. Kasi naubos na yung supplies nila. So still scenic. Dito pa rin tayo. At papunta na tayo sa ahon ng Laurel, aka Blackwall. Pero marami nang nakakakutob yata sa likod. Okay. So sa mga taga Batangas, Cavite, Alfonso, familiar kayo sa bridge na to.
alam nyo na. Eto na. Alam ko ito yung buso-buso climb. So yes, ito na yung buso-buso climb, no? Hindi naman siya ganun kahaba. Siguro I would say mga around 400 meters siya. Pero man, sobrang tarik niya talaga. As in, ang tarik niya. Pero kumpara dun sa pinanggalingan natin, yung mataas na kahoy, yun pa rin mas pamatay kesa dito sa buso-buso. Okay, so buso-buso na. Ayan. Konti na lang, na tayong black hole. Punta na yung mga tropa. So, selfie lang tapos tuloy na. Maabo na, hindi na. Nabutan pa tayo ng ulan, anak ng teteng. Oh. Okay, so eventually nalaman din nila. No, so wala nang problema, hindi naman sila. So, Parang nakakatakot yung mga sinasabi ng tao. ito yung first na ahon dito sa Laurel Niyugan climb. Hindi naman ganun ka-trick, tsaka hindi naman mahaba. Maikli lang to. Medyo ito yung warm-up natin. So, just ganun, 150 meters. Okay? So, let's make the birthday of Boss RL very memorable sa episode na to. Happy birthday, boss! Happy birthday, LB! Ano? Budol ka talaga. Okay, so nandito na tayo sa kanto nung pinakamatarik ng black hole. Ito na yung pinakamatarik. And I think alam naman na nila. Sinasabi dito na road closed daw, pero may mga dumadaan naman daw na sasakyan. Overback pa. Hey. Grani na. Pag nag-wheelie o nagsaslide, dismount na. Huwag nyo nang i-risk. Okay, so start na po kami. Papakitaan na po tayo nitong teammate ko si Joshua sa kanan. Okay, so start na po tayo sa ahon ng black hole. Big mo na, biggest na. Si Chico yan pa ganun, tas yun. So yung pinakamakunat, yung pagkitas nitong unang Chico, pakaliwa. Ito na. Wow. Konting recovery doon. Okay, may sakyan. Sasakyan! Sasakyan! Konti, konti! So, start na po. Okay, so it's amazing, no? May mga dumadaan pa rin na sasakyan despite may signage tayo na linagay na road closed doon. Alam ko sinara ito dahil nagsimula nang gumuho yung mga daan sa black hole, sa left and right dahil sa mga mga earthquake tsaka din sa mga ulan. Anyway, ito na yung pinakamakunat na part. So ayan yung mga stats ko, linabas ko lahat: heart rate, cadence, power, and of course yung slope. This part, ito mismo dun sa after ng kanto, yung pinakamakunat talaga na inahon ko sa lahat ng, sa tagal ko nagbabike, sa lahat ng inahon ko, allegedly, in my opinion, ito pinakamakunat, black hole talaga. So nagbabuffer lang yung ating slope, pero I remember this is talaga solid 34%, no? So naahon ko na to ng gravel na naka 31 chain ring sa harap, no? Tapos sa likod is 40. Pero sa road bike na naka semi-compact, tukod ako dito para hindi kaya. So ito ngayon, naka 34 ako sa harap sa mountain bike ko. Tignan yung Garmin, halos nakadikit na sa camera, sa dibdib ko, para lang maitawid, no, yung grade na to. Tapos ang nagpapahirap pa dito, actually ngayon medyo tuyo, no, pero nagpapahirap dito since medyo taguto, laging basa dito, puro lumot to sa kaliwat kanan, especially pag rainy season na. Ang madadaanan mo lang talaga dito yung right side, no? Kung nasan ako, dyan lang. Itong buong kaliwa ko, lumot yan. Tapos may mga dumadaan pa na motor tsaka kotse, marami, kasi shortcut talaga tong black hole, no? So ayun si Jules, ito malakas talaga road bike, inahon niya. Bini-video niya yung mga teammates sa likod, no? Yan, binabalahan niya. So konting kembot na lang, tapos na yung
part ng Blackwall na pinakamakunat, no? Hindi naman masyado mahaba tong makunat na part, no? I would say this is about mga 250 meters, no? Pero grabe, I remember nagpo-pause yung Garmin ko dito sa kakunatan, no? Pero yan, tuloy lang. May mga ilan alam ko na tumukod, especially yung mga naka-road, except si Jules, no? And yung ibang mga naka-gravel, dahil okay lang naman, kahit ako inaamin ko sa road bike, di ko kaya to. Tukod ako dito sa semi-compact. Hindi ko pa nasubukan sa compact, pero sa gravel, kaya. Sa mountain bike, syempre, mas kaya. Pero ganyan lang na speed, yan. So, yes, that's Blackwall climb for you. Well, the first part of Blackwall, no? Ayan, may kotse na naman. So, dinadaanan talaga siya. Isipin mo kung tumatahi ka, mas mahirap. Pero at least dito, ito na yung Bridge of Hope, no? Tapos na tayo. Okay, so tapos na tayo sa Blackwall, no? Yung, well, hindi pa, pero yung pinakamakunat na part niya, which is yung Bridge of Hope. So halos lahat kami tumukod. Okay lang naman, enjoy lang naman. Pagkatukod-tukod naman talaga siya. Halos 34% yata, ano, sa inner shoulder, no? So ayan po yung mga mukha ng mga nag-Blackwall. Ayan. Ito, happy birthday, LB! Hindi ako masaya. Ito po. Ano, kamusta Blackwall, Lodi? Ha? Panit. Dali. Ha? Ang dali. Dali ng buhay ko. Ay, okay. Salamat, kuya. Salamat po namin sila. Bayahan niyo po sila doon. Okay. So, less than 5 kilometers na sa Garden Hills na yung hub namin, yung bahay namin na saktuhan lang doon. So, para matapos na to. Maya, 4:30. Okay. So ito yung isa sa mga makukunat na ahon pa. Pero malapit na tayo sa exit. Peak nitong sigo na to is 20%. Alam ko ito yung events area rin sa kanan. Yan. Nakatend na ang wedding dyan. Ayun. Si Matt tsaka si LB. Okay. So this is the last sigo going out of Blackwall, no? Ito yung sinasabi nila yung sa segment 3 Skulls. Ewan ko kung ito yun. Alam mo kasing 3 Skulls yung downhill course dito sa tabi. Pero anyway, this is it. This finishes our Taal Loop pagkalagpas niya itong matinding sigo na to. So, okay. So, finally, tapos na Blackwall. Ito na ang highway. Yes! So, antayin natin sila dito sa kanto. Ayun yung magjowa, Tencio siya kasi Samantha. So, nandito na tayo ulit sa bahay. Halos 5:30 na. So, laspag na ulanan, lahat pagod. Umahon kami ng halos 1,700 meters, 116 kilometers. So, freshen up lang. Uuwi na yung iba. Kami magsistay pa kami dito. Yo, what's up? Nandito pa rin tayo sa Alfonso, 12 AM. Celebrating kami ng mga small victories natin dahil syempre Blackwall, hindi biro yun, sinama natin sa Taal Loop. Sama ko pa rin si Boss T, tsaka si Madam Gia, and si Opa natin, no? Si Opa Gang, Opa, ano yun? Sorry, nakay. Hindi. So, yun yung ride natin. I-upload ko yung GPX pag trip nyo. Masaya siya. Yung ruta natin is lakeshore, meaning to say, hindi siya dumaan sa main highways. No? Marami tayong, Tour de Looban. Nagbablog din si G. Tour de Looban. Tour de Looban yung magandang tawag doon. No? Okay. So, I will be uploading a GPX of that. Kung gusto nyong pagtripan, kung gusto nyong itry, okay yun. Kung ayaw nyo umahon ng Blackwall, okay lang din naman. Laruin nyo na lang yung file. No? So, yeah, Sampaloc down, Blackwall up yun. So, if you like the content, I hope you could like, share, and subscribe as it will give me more motivation for more future work ahead. So, last words natin by Dennis. Pare, anong masasabi mo? Pasensya na po kayo, nakainom ito. Thanks guys, and we'll see you next time. Bye.